The highest courage in life is to dare to be yourself in the face of adversity. Choosing right over wrong, ethics over convenience, and truth over popularity. We can start and act now. At para po sa akin, ang aksyon ay ngayon na. To the honorable members of the Sangguniang Panlunsod, headed of course by our Vice Mayor, Ralph Infantado, our distinguished and like a father to me, Congressman RGV of the 1st District of Oriental Mindoro, Father Nessa Dalia, former Mayor Carlos Brucal, I know he's here, Judge Manolo Brotonel, our department heads and officers and officials of the city government, as well as employees, ang ating pong mga punong barangay, mga opisyales ng 62 barangays, ang aking pong matalik na kaibigan, ang ating City Administrator, Attorney Jojo Perez, Colonel Bernard Briton, ang ating pong Chief of Police na naririto, sa akin pong tatay na naririto si Judge Lianson, sa akin hong mga kapatid, ang akin hong asawa naririto, si Rona, at ang aking bunsong anak, si Beige. Mga kaibigan, mga kalapenyo, magandang umaga po. Happy 10th founding anniversary po sa ating lahat sa pagkakatatag ng lungsod ng Calapan 10 years ago. To all the charter officials who were instrumental for making Calapan a component city, congratulations. Over those years, we have obviously seen city development, especially as to infrastructures, and inevitable increase of economic activities. But over those years, we may ask, ano na po ba ang estado ng lungsod ng Calapan? Simply put, what is now the state of the city? Sa haka-haka po ng marami siguro magsasabi na siguro yung wiwikain ng ating punulungsod ay pareho lamang ng kanyang unang nailathala. Pero mas nanaisin ko pang maging paulit-ulit sa aking wiwikain, basta totoo. Mas nanaisin at mas mainam na uulitin ang iisang sasabihin, basta totoo, kesa sa 10 na baka maging sa pantahan na lamang habang buhay. That's why I chose to deviate from the usual of even stating social welfare programs such as giving of rice and canned goods to our hundreds of indigents. Yan po'y pampolitika na lamang. Before I proceed, due recognition is given to the Vice Governor. Para po sa akin, ang pamumulitika ay pamamaraan lamang para mahalal. But unfortunately, political maneuvering has been the most active industry in the Philippines. Palagay ko ay ito'y dahilan sa isang katulad na sikat na nobela ni Mang Pandoy, na si Mang Pandoy na mahirap, nakamayan lamang at binigyan ng 200 ay binoto na si politiko. At pagkatapos, siya'y nanalo. At nung nanalo si politiko, umupo si politiko, binibigyan uli ng 200 bawat daing ni Mang Pandoy. At pag siya'y nahuling walang helmet at nag-jaywalking, inaabsuelto ni politiko. Dahil makapangyarihan si politiko, nakatatlong term siya. At pagkatapos ng term, pumalit naman ang kanyang anak. Samantalang si Mang Pandoy, patuloy nang isinuko ang kahirapan at kinabukasan kay politiko at patuloy na naratag sa kahirapan. Ito pong istorya ni Mang Pandoy is a vicious cycle that goes on and even proceeds on melodramatic note. Tapusin na po natin ang istorya at nobela ni Mang Pandoy
kahit man lang dito sa lungsod ng Calapan, at palagay ko'y malapit na. Kaya po ano ang aksyon ng ating lungsod? When I assumed the headship of this city last June 30, ang ating pong sagot, programa, hindi politika. Dahil po tayo naniniwala, I know, ang ating po'y lungsod na matatawag, ngunit ang mga pangunahing problema ay namamayagpag pa rin hanggang sa ngayon. Pero dapat po nang ayusin ang bahay at sa pambihirang kaganapan, congratulations sa Sangguniang Panlungsod. Sa pambihirang kaganapan, sabay nating binigyan ng katuparan, ipinatupad ang iisang layunin at iisang programa. Dahil sa ating namutawi ang iisang dedikasyon na tayo'y tumulong at tukuyin ang tunay na problema. Namutawi ang iisang dedikasyon, although as I say, a journey of 1,000 miles does not begin with a single step. It starts with the first step. At ang alam ko ay ang hunang akbang ay nasimulan na. By virtue of the executive and legislative agenda, sabay nating kinatha ang programang ito, the 3-year development plan na inoprobahan ng Sangguniang Panlungsod. Again, my congratulations at pasasalamat sa Sangguniang Panlungsod. Ang Action Agad People's Agenda, palagi po nating nakikita, palagi po nating naririnig, ay tumutukoy sa 4 na batayang programa. Ang pabahay, trabaho, edukasyon at kalusugan. And what a coincidence. Based on the SWS survey last December, ang atin pong tanyag na social weather station. Ito pong 4 na ito ang tinukoy ng ating mga kababayan na dapat nating tugunan. After the approval of the executive agenda by the legislative, I would like to take this opportunity to once again thank the SP, the Sangguniang Panlungsod, for making unprecedented earliest passage of our annual budget. Compared to the past several years na lagi pong naantala ang ating annual budget. Again, my thanks to the Sangguniang Panlungsod. Salamat din kay Philip. As the saying goes, it is always good to foster cooperation. To those opposing some measure